Hello mga ka-Andrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So shout out po sa lahat ng mga sumusubaybay, lalong-lalo na yung may mga nagko-comment or nagtatanong regarding po doon sa ating pinag-uusapang loan. At kung bago ka lang po pala sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, at kung gusto mo po yung mga pinag-uusapan natin dito na about motor parts business, mga negosyo tips na mga small time negosyo tips, ay paki-click na rin po ang subscribe button at huwag nyo na rin po kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na video. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-Andrip, ang isi-share ko po sa inyo para po doon sa mga nagtatanong, kasi regarding po ito doon sa aking mga lately videos po, yung mga latest videos ko, kasi other day or last time, ang pinakahuli nating video ay ang in-upload ko po yung nabili po naming pinakahuling property, masabi ba property area or 600 square meter po na lot na baka soon, kung ipagkakaloob ni Lord, ay magiging third branch po ng aming motor shop store. So, nabili po namin yon dahil nag-loan din po ako. So, yung loan po na yon is worth 700,000, pero ang maximum out po na pwede sanang i-release is 1 million, pero hindi ko inavail yung 1 million dahil medyo matataasan ako sa monthly niya at hindi ko naman na kailangan yung rest pa doon. At least iniwan ko yung remaining kasi pwede ko rin siyang i-avail just in case na kailangan ko siya next month or in the next year or in the next few months from now. Pwede ko siyang i-avail yung natira nung 700,000. So ang palagi pong nagtatanong doon is magkano daw ba yung interest doon sa niloan kong 700,000. So computan ko po kayo doon sa actually hindi po palaging ganito kasi yung first two loans ko po ay parang nasa 70% per month yung interest. Ngayon yung pinaka lowest po na na interest rate yung aking na avail sa BDO. Ayan, pangalanan ko na, pero hindi po ito hindi po ito sponsored or whatsoever, or hindi ko po ini-endorse. Sinishare ko lang po sa inyo. So sa pang third ko po ngayon ng loan, ang pinaka mababa po na interest ito na na-avail ko sa tatlong yun na 0.45. So yung 700,000 po na yun, 700,000 yung loan ko, yung interest po no ng per month is 45.45%. So nasa 3,120 po siya. So niloan ko po yun, ang po nun, ang ano ba tawag dito, ang tagal po nun, ano bang term tawag dyan, ang tagal po nun is 24 months. So in 24 months po, ang naging interest ng 700,000 ay 75,600 lang. Napakaliit po, di ba? Kasi ang monthly niya 3,150 lang. So yung kumbaga yung loan na yan na amount, tapos mag-interest ka lang ng ganyan kaliit, napakalaking bagay or napakalaking napakalaking advantage doon sa mapagagamitan natin ng pera kung ininegosyo natin. So mahirap lang siya kung halimbawa mga loan tapos hindi mo inegosyo, pero ang kagandahan nito napakaliit. Yun yung kagandahan ng mga mag-loan ka sa mga malalaking company or mga malalaking financial institution, kasi makaka-avail ka ng mga maliliit na mga monthly interest. So, yung before, nakapag-loan din ako sa DTI, sa Small Business non-SBC Corporation. Ang aking interest din doon is parang 0.70% per month. So, halos magkapareho yun sila ng ng BDO din, ng first two loans ko, ganon. Pero ngayong pang third ko ay napakaliit kasi 0.45 na lang. So napaka affordable kumbaga. At ang style po kasi dito, ang sa BDO po kasi para kasi siyang purchase. So sa pag-loan na, di ba, 700,000, in-add on na yun kaagad nila yung interest na 71,600, kaya para siyang naging 775,600 yung aking naging loan, at ang monthly nga nun ay nasa 31,100. Magkano yun? 31,500 lang. Ilan na ba yun?
Saan? Yung 700,000 315 times 24, ayun, 75. 3,150 in 2 years, 75,600. So, yun po. Yun po yung computation. 700,000 times 0.045 mo. Tapos, 24 months kasi kinuha ko siya ng 24 months. Kaya, ang monthly ko ay 31,000. 31,000. Oh, magkano ba yun? 775. 600 divide 24. 32,316 or 17, ganun. Basta nasa 32,000 siya. Medyo maliit siya at affordable siya. Kaya kung halimbawa kayo, may plano kayo na mag-loan doon kayo sa mga institution or sa mga bangko. Kasi medyo maliit yung interest nila compare doon sa maglo-loan kayo sa mga tao-tao or yung mga, lalong-lalo yung mga nag-aalok na mga online loan na medyo mataas ang interest. Medyo mahirap siyang medyo mahirap siyang habulin, lalo na kung ang paglalagakan yun is yung mga business na medyo maliit lang yung markup kasi tapos napakalaki nung kanilang mga interest. Like for example, may nag-offer sa akin before na parang sa online din siya, 20%, masyadong malaki. Halos wala ka nang kikitain doon sa hiniram mong pera kasi yung tubo nung pinagkakitaan mong business halos doon lang mapupunta, di ba? Kaya pili po kayo, meron tayo diyang DTI or sa mga bangko. Excuse me. Share ko na rin po sa inyo yung BPI, hindi po ito sponsored. Ang BPI po, nag-inquire kasi ako doon. Hindi nyo kailangan na may account kayo sa kanila. To follow na lang yung inyong account kapag kapag na-approve na kayo. Tapos, syempre, i-release yung account, yung na-loan mo doon sa in-open mong account bago ka mag-o-open. Sa video, I think, ay dapat ay account holder ka po nila. So, for more information, mas maganda po na tumawag kayo or doon kayo mag-inquire mismo sa branch po ninyo. Marami kasi nagtatanong sa akin na kung ma-approve ba sila. Maglo-loan sila ng ganitong amount, is ma-approve ba sila. So, hindi po ako makakapagsagot nun kasi po, nagbabase po palagi ang BDO sa inyong gross savings account. Tapos, nakabase po yon doon sa status po ng inyong account. But, ang sigurado ko lang po siguro sa pagkakaalam ko is, yung account holder po nila, yung kanilang pinapa-loan. Kasi nung may kakilala din ako na ng partner ko, pinsan, kahit na marami siyang savings, hindi siya na-approve doon kasi savings lang siya, hindi siya business. Pero, pwede siguro yun kung ang in-apply niya is personal loan. Kasi sa akin, personal loan, not business loan. So, inquire nyo na lang po sa inyong mga branch kasi sila makakapag-explain sa inyo kung ma-approve kayo, depende doon sa inyong account. Hindi ko po kasi masasagot yung mga tinatanong nyo kung ma-approve ba kayo kung mag-loan kayo sa kanila. Sila po mismo makakasagot noon, kaya mag-inquire po kayo, bisitahin nyo po inyong branch or tumawag po kayo sa branch or sa hotline ng BDO para makonect nila kayo doon sa branch or sa customer service nila para makapag-inquire po kayo doon sa kanila mismo. But I suggest na mas maganda na kahit na may business ka, kompleto kasi mga business permits, ang i-avail mo po ay personal loan kasi mas mabilis siyang ma-approve compare sa business loan. Ayan. So, yun lang. Sana ay nasagot ang mga nagtatanong kung magkano interest, kung magkano inabot, kung paano mag-loan sa bangko. Especially sa BDO kasi doon lang naman ako naglo-loan ng 3 beses na. At 1 beses sa DTI. Sa DTI, that's the Department of Trade and Industry. Thank you so much. See you in my next video. Bye!